Ayan, mga ka-DIY. Chinecheck natin yung fuse kasi medyo bumagal yung takbo ng fan hanggang sa hindi na tumakbo, umiikot. So kung okay gado yung mga fuse na yan, ibig sabihin sira na yung fan motor natin. So chinek ko yan, okay naman. Kaya ginawa ko, nag-order na kagad ako ng replacement fan assembly. Tapos kasi motor lang, kaya lang kaysa madami pang kakalasin, so mas madali kung buong assembly na. So sa shop, sinisingil ako ng 4.5 para sa motor, sa napakamahal. Ito nabili ko sa Shopee ng I think 1,000 plus lang kasi may mga coins. Pero parang nasa nasa 2 plus din. Yan, so kailangan tanggalin yung top box kasi di natin padadaanin, hindi tayo magkakalas ng bumper. So dyan tayo dudukot sa loob. Kalas natin yung ilan ba yan? 5 tornilyo. Yan, dapat kalas din yan, maluwag para madali yung pagdadaan natin ng sasabitan. So nilabagan ko yung part na yan kasi dyan ko planong hugutin. Kaya lang, nahirapan din akong hugutin yan. Dito ko nilang hinugot sa may puno. Yan, malapit sa airbox mismo. So yan, natanggal natin yung mga tornilyo. 1, 2, 3, 4, tsaka yung 5 sa kabila, bali 5. Kung natanggal mo na yan, hugutin mo na lang yung hose na yun. Yan, dyan ko nilang hinugot. Hindi ko kasi mahuhugot doon sa puno. Pero mas maganda kung doon sa puno mahuhugot. Ayan. So madali namang ibaling yan. Ayan, iipod mo lang yung wire sa likod, itago. Para may space tayo. So, ayan, kapag natanggal na, ayan, maluwag na. Pwede na nating mahugot yung Gutin natin sa yung fan yan, yung fan assembly yung luma. So, sa lahat ng ginawa ko, ito siguro yung pinakamatagal, yung pagtatanggal ng hose ng sa radiator. Ang tigas kasi ng pinaka-lock yung spring. So, hindi kinaya ng long nose. Kung may vice grip siguro, mas madali. Pero pliers lang ako, tinis ko lang, tsaga-tsaga. Tawag ko dyan, nakailang ulit ako bago nakatanggal. So, yan yung pinaka maganda ang gulo yun. Saka ko palang nakuha. Ayan, so nung nahugot na, akala ko may tutulog pa na hose na dito. coolant. Wala na nga pala kasi side na sa na. Tumutulo kasi Naubos na rin dun sa reserve tsaka dun sa radiator. yung luma natin. So nahugot na natin. 2 tornilyo lang yan. Yan, nahugot natin yung luma. Yan, ito na yung bago. Luma. So tinesting natin, gumana naman. And yan, madali lang ibalik. Salpak lang ulit pababa. O bago yung radiator ko, bagong palit dyan nung nakaraan ng buwan. Dito. Tapos ipak mo lang yung 2 paa sa baba, tapos yun, tornilyo na sa taas. Kapit lang. Ayan. Higpitan mo lang ulit yung tornilyo na kinalas mo kanina. Doon pala sa pinaka connector, sa kakaplas ako, naputol yung clip. So ginawa ko na lang, lagyan ko na lang ng cable tie para hindi lumuwag. Pero okay naman yun. Walang problema naman yun. Ayan, so pag nahigpitan yan, 2 magkabila lang yan. Pwede na yung kabit, yung airbox. So pwede na ulit ibalik yung top box. Pasabak na natin ito. Yung airbox natin yan. So ganoon lang ulit. Higpitan lang ulit yung mga tornilyo. Yan. Ayan yan, pwede na ulit. Pat na sa tornilyo. Ito na lang. Ayan, balik yung hose ulit. So, Cross na lang. nakalimutan ko pang higpitan yung kabilang dulo. Higpitan ko ulit mamaya yan. Ayan, nilagyan ko ulit ng coolant. Ayan, nagbigay ulit ng coolant. Testing natin, okay naman. Ayan. So, green yung ginagamit ko. Tapos, pangit na yung radiator cap ko. So, siguro kaya takbo. Nasigaw na rin. So, gagawin ko na lang. Napalitan natin. So, ayan, gumagana na yung fan ulit. Ayan o, pangit na. Malapad na. So, bumili ako ng bago na lang. Lumabas ako yan sa shop. Ang bili ko dyan ay 320. Pero mas mura lang yan sa ibang shop siguro or sa online. Since kailangan ko ng palitan, bumili na lang ako dyan sa labas. Ito yung page na pinagbilang ko sa Shopee. Yan. And then yung presyo. Alright.